Ika-3 kabanata. Maging alipin ko. Ano? Sigaw ko sa mukha niya, "Are you out of your mind?" Pakiramdam ko nagsikyatan lahat ng dugo ko sa aking ulo dahil sa sinabi niya. Sino siya para sundin ko? I'm bullied ever since but I won't let this one pass without fighting. Gagong ito, sino siya sa akala niya? Who the hell are you? Kung hindi lang siya nakahawak sa dalawang kamay ko, hindi ako magdadalawang isip na suntukin siya. Bakit ba? Porket babae ako, kayanin niya na lang. Hoy, ibahin mo ako. Hoy, chill, calm down. Nagbibiro lang ako, ang seryoso mo, sabi niya sa ngumiti sa akin na parang walang sinabi. After kong muntik ng ma-high blood, ngayon sasabihin niyang joke lang. Buweset talaga, di ba? Huwag ka nang magalit, nagbibiro lang naman ako, ani niya, sabay kalabit sa pisngi ko. O share mo lang. Gago ito. Lulusot pa talaga kahit obvious na. Joke lang, smile ka na, tsaka ikaw pa ba gawin kong slave? Baka master ka mo, he said and winked at me. Pa-cute, biro. Ano, close ba tayo para magbiro ka ng ganun sa akin? I don't even know you. Kung makabe my slave ka ah. Ano ka, hari? Joke nga lang kasi. Ang cute mo, kayang biruin. Feeling close si Gago. Biruin mo nek-nek mo. I don't even know you for you to joke like that. Nako, sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo hawak kamay ko kanina pa kita nasuntok. William Alexander Lagdameo pala sa iyong serbisyo, guru ko. Do you think it's funny? Bitiwan mo nga ako, maldito kong sabi sa kanya. I tried to move my hands but his grip tightened. Ang lakas din ni Kumag, hindi ko kaya yung lakas niya kahit mataba ako. Friends na tayo, sige na. Ikaw nga dyan ang may atraso sa akin eh. Baka nakalimutan mo ang ginawa mo sa akin sa isla ah. And so, maratay kong sabi. I even rolled my eyes on him, saka mataray ko siyang tiningnan. I raised my brow on him, but the brute is just smirking. Mukhang tuwang-tuwa talaga itong nakikitang naiinis ako sa kanya. Nag-iinit na ang mukha ko saka feeling ko namumula na ako ngayon. Una, dahil conscious ako sa amoy ko, dahil sobrang lapit niya, dagdagan pa ng pabango niyang nang-aakit ang amoy. Pangalawa, sobrang lapit niya sa akin, mahihiya ang hangin sa amin dahil hindi makadaan. And lastly, it's my first time to be this close to a guy other than my tatay. Dagdagan pa na kaming dalawa lang ang nandito sa silid. Paano na lang kung may gustong pumasok o di kaya mahuli kami? Ano ang gagawin ko? For sure ang hunghang na to ay walang pakialam dahil lalaki siya. Paano naman ako? Ayokong mabahiran ang pangalang iniingatan ko dito sa university. Let me go. Mariin kong sabi, pero lalo niya lang nilapit sa akin ang katawan niya saka nakangisi pa. This dumb is really enjoying ha. Hampasin kaya kita, makakangiti ka pa kaya? Dito muna tayo. Mag-usap pa tayo, tambay muna tayo. First day vibes. Chillin. Chillin. Are you kidding me? Hindi ako pumasok para mag-chill. Kung ikaw walang magawa sa buhay mo, ibahin mo ako. The nerve, feeling close. May pa vibes pang nalalaman. Buti kung wala akong trabaho katulad niya, pero kahit wala ayokong tumambay kasama siya. May trabaho ako, maghanap ka ng ibang kasama mo. Putol ko sa kanya. Bitawan mo nga ako, malilate na ako sa work ko. Ano ba? Tell me your name first. Hirit niya. Ngangisi-ngisi pa. Ayaw mo talaga akong bitawan ha, pues. Ang huli kong alam ay ang higpit ng yakap niya sa akin. Ang aking katawan ay nasa pagitan ng kanyang malalakas na braso, ang kanyang ulo ay nakabaon sa likod ng aking balikat, ang aking mga binti ay nasa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Siya ay napakalakas, ang kanyang mga kalamnan ay napakatigas. Don't move, bulong niya. Dama ko ang init ng hininga niya sa aking balat. Feeling ko tuloy nagsitayuan mga balahibo ko sa aking buong katawan. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Bakit ka ba nangyayakap? Inis kong sabi. Ayoko ng ganito. Hindi ko gusto ang pakiramdam ng mainit niyang katawan na dumampi sa akin. Para akong napapaso na ewan. Plus his natural scent na may halong amoy ng pabango niya is invading my senses. Pwede bang bitawan mo ako, mariin kong pakiusap, pero wala na sa akin ang atensyon ni Jerk. Quiet, bulong niya sa akin. Lintek yung bubito rose ko, naiipit sa kayong gitna mo, nararamdaman ko sa aking puson.
Gusto kong isiga sa pagmumukha niya. May binigay ka. Kay Lucas kanina He said reaching something inside my bag kahit hindi pa ako pumayag. Nagpupumiglas ako saka gusto kong sumigaw, pero humihigpit lang ang pagkakayakap niya sa akin. Sarap, he said while munching. Paano niya nabuksan gamit ang isang kamay lang? Sinong may gawa nito? Ang sarap naman. Buweset ka. Yeah, I know. Natatawang sagot nito saka mukhang kumuha pa ulit, dahil nararamdaman ko ang muling paggalaw ng kamay niya sa loob ng bag ko. Puraot ang puta. Ano ba, hindi yan para sa'yo? Inis na ako pero mukhang wala itong pakiramdam. Our position is so awkward plus I'm really conscious with my smell. I'm sure hindi ako amoy putok pero, hindi ako sure kung yung bango ng Bambini cologne ko na nahalo sa aking pawis ay mabango din ba para sa kanya. Hindi na ako fresh dahil sa pagtakbo ko kanina, dinagdagan pa ng pamamawis ko, dahil sobra. Kung makayakap siya sa akin. Inililibot ko ang aking tingin sa paligid. Kaninong silid ba itong pinasukan namin? Siguro sa kanila lang din dahil may drawing tables na nakahilera. Pahingi pa ha, ang sarap kasi hindi ako sumagot dahil kahit hindi ako pumayag wala namang silbi dahil kinain niya na. Nagpaalam ka pa, bulong ko pero deadma ang loko. Patuloy lang ito sa pagiging PG niya. Sarap sakalin. Mabilawkan ka sana. Kung ano-ano na ang iniisip ko pero si Kumag walang pakialam. Feel niya pa talaga ang pagkain ng mga dala ko habang nakayakap sa akin. He is so weird. Mukhang mayaman naman pero parang patay gutom. Paano kung may lason ang pagkain ko? Tiyak, patay ang lalaking ito. You can eat, without hugging me. Ano ba? I wiggled pero hindi talaga ako makawala sa kanya. No, I'll eat like this. Baka tatakbo ka. Sagot niya kahit may laman ang bibig. Patay gutom talaga, di man lang nahiya. Ilan na kaya ang naubos nito? Ang balat ng suman mukhang binalik niya sa bag ko. He's messing everything. Napakadugyot. Hindi na ako gumalaw, hinayaan ko muna si Gago lantakan ang mga pasalubong na dala ko, mukhang wala din naman siyang balak na. Tigilan ito. I'll drink your water. Saad niya, hindi pa man ako nakasagot sinipsip niya ang lid ng water bottle na baon ko. Dinig ko pa ang tunog ng lalamunan niya habang umiinom. Kapal talaga ng pagmumukha, hindi man lang nabilawkan. Huwag ka maingay, maya-maya ay bulong nito sa akin. Nakarinig kami ng ingay mula sa labas, hinahanap siya ng mga kaibigan. Saan na kaya si Gago? Ang bilis na wala Nakita ko dito dumaan. Oo nga dito lang yun bakit nawala? Baka pinagtaguan tayo. Nakita kong parang may hinabol. Quiet, he silenced me and pushed me more on the wall. Tapos na itong kumain saka kumikintab pa ang labi niya sa langis. Para itong batang pumuslit lang ng pagkain saka nagmamadali para di mahuli. I am handsome, I know. Thank you, Pilyo, itong ngumiti sa akin kaya umirap ako. Agad kong iniwas ang tingin ko sa nakangising si Kumag. Pero in fairness kay Kumag gwapo pa rin kahit mukhang patay gutom. No, hindi pala, binabawi ko na dahil ang dami niyang kinain sa baon ko. Ano pa ang ipamimigay ko doon sa mga kasamahan ko kung kinain niya na? Ano ba, lumayo ka nga. Hoy, sisigaw na sana ako pero tinakto niya ng kamay niya ang bibig ko. Huwag kang maingay or else hahalikan kita. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Nang hahaman ang mga mata nitong nakatingin sa akin, gusto ko sanang sabihing subukan niya pero baka tutuhanin ni Gago, mawala pa ang pinakaiingatan kong first kiss. Halika, sumigaw. Napakabastos talaga. Nagpupumiglas ako para makawala pero mas humigpit, ang pagyakap ng isang kamay niya sa akin. Pagkatapos mong kainin ang pagkain ko yan ang igaganti mo sa akin. Magdasal kang hindi ako makawala dito kundi makakatikim ka talaga. I'm more than willing. Ano ba ipapatikim mo sa akin? Yung talaba. Shut up. Putol ko sa kanya. Alam mo ikaw, kahit kailan madumi talaga yung utak mo. Pitawan mo nga ako. Ano ba? Nagpupumiglas na ako pero hindi pa rin ako makawala. Quit moving, may majay gising, he warned me. Muling kumunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya, I'm murmuring words, pero hindi niya maklaro dahil sa palad niyang nakatakip sa aking bibig. I'll remove my hands, but if you make noise, I will really kiss you. Saad niya bago inalis ang kamay niya sa bibig ko.
Dinikit niya ang tenga sa dingding. Nang wala na itong marinig na ingay bahagyang lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin. Let's go, aniya saka pinagsalikop ang kamay namin na para talagang close kami. Let go of my hand, I said while looking to our intertwined fingers, but he just tightened its hold on it. Inalis ko pa ito mula sa kanya pero hindi man lang lumingon ang loko sa akin. Wala na din akong lakas makipagtalo sa kanya dahil mukhang ang ligalig niya. Hindi ko mapapantayan ang energy niya. Kung makipagsabayan ako baka morning palang ubos na ako dito kay Gago. Nauna na itong maglakad papuntang pintuan habang hawak pa rin ang kamay ko. Nilangon ko ang pinanggalingan namin, baka may basurang naiwan pero wala. That proves what I was thinking earlier was true. Lahat ng balat ng pinagkainan niya ay nasa loob ng bag ko. Ang dugyot. Ang sarap sipain. Come on, you'll be late, aniya. Bahagyang lumungon sa akin sa ngumiti. Sana kanina mo pa yan naiisip, mataray kong sagot pero umismid lang si Gago. Pagtingin ko sa labi, niya nangangintab ng langis ang palibot nito. Sasabihin ko sana sa kanya pero hindi ko ginawa. Bahala kang pagtawanan sa labas. Kasalanan mo dahil buraot ka. Hintayin mo ako pagkatapos ng duty mo sa library ha. He said those words as if we're usually doing it. Hindi ako sumagot. Ayokong patulan ang mga sinasabi niya. It's useless, I'm just draining my energy. Isa pa hindi ko rin naman siya susundin so what's the point of arguing? You wait for me near the canteen after your duty. I will see you there after my class. Para itong sino kong makamando sa akin. I didn't speak, I didn't protest but deep inside my mind, mamuti ang mata mo sa kahihintay sa akin, wala kang makikitang mara doon, pustaman. Promise me first, paniniguro niya. Nakahawak na ito sa doorknob pero hindi pa rin binubuksan. Umismid ako saka umirap sa kanya pero tumawa lang si Gago. May tama ata ang utak nito. Tumatawa kahit wala namang nakakatawa. Ano ba, late na ako. Sige na buksan mo na, reklamo ko. Gusto ko na talagang lumabas. Nakita kong gumalaw ang doorknob saka parang may bumubukas nito mula sa labas. Mag-promise ka munang hihintayin mo ako doon. Muling gumalaw ang doorknob pero this time may kasama ng katok. Buksan mo na. Promise me first, walang pakialam nitong sagot sa akin. Dedma ito sa mga kumakatok sa labas. Kung ayaw ko, anong gagawin mo? Parurusahan kita. Bigla nag-flashback sa akin yung sinabi ni tatay kay nanay na paparusahan niya ito. Pero bakit yung kay tatay kinikilig si nanay samantalang ako, lalo lang nenas kay Gago? Pagkatapos niyang kainin ang suman ko siya pa ang may ganang magparusa sa akin. Ang kapal. Oo na, sabi ko na lang para matapos kahit wala naman talaga akong balak na kitain siya. Parusa his face neck niya. Siguraduhin mo lang yan. Ayokong may nakikipaglaro sa akin. Oo, panunuya ko. Yes, Margaret Rania Valderrama. I'll definitely find and punish you. Kaya wag mo akong subukan. Hindi niya na hinintay ang sagot ko. Pinuksan niya na ang pintuan. Sabay kaming natigilan dalawa dahil pagkalabas namin, madami ng estudyanteng nakaabang sa labas ng room. Tila gulat din ang mga ito, lalo na nung makita nilang magkahawak kamay kami. Oh hi guys. Sorry for waiting, he greeted like it's not a big deal pero gusto ko nang matuno sa kahihiyan. Just go po. Nakakahiya bakit ba ako nalagay sa ganitong sitwasyon? Palaipat-lipat ang tingin nila sa akin saka sa lalaking kasama ko na parabang kung may ano kaming ginawa sa loob. May tumawa pa saka nagkomento tungkol sa naglalangis niyang labi. Malisyuso silang tumingin sa akin. I want to run and hide. It's so embarrassing. I know iba ang nasa isipan nila. Kanina pa ba kayo, pasensya na. Okay lang, dude, basta masaya ka. Mabilis na sagot ng lalaking kulay abo ang mga mata na laging natutulog sa library. Friendly pa itong ngumiti sa akin bago lumipat ang tingin sa magkahawak na kamay namin ng lalaking kasama ko. Masaya. Bakit naman siya magiging masaya? Classmates, you go inside. Pagpasensyahan nyo na si Lagdameo, he dismissed his classmates na hanggang ngayon ay nakatingin pa rin sa amin. This time parang gusto kong matuno sa kahihiyan sa mga tinging pinukol nila sa amin. Yung iba nagbubulong-bulungan pa. Yuck! Bakit kay taba pa? The nerve dito pa talaga sa loob ng room.
Nakita ko ang pag-igting ng panga niya sa kaakmang susugurin nito, yung babaeng nasa likuran pero mabilis kong kinuha ang kamay ko. Para paigilan siya. I don't want to put myself in this situation, pero kung susumahin, kasalanan namin. I need to go, mahina kong sabi sabay tingin sa kamay ko, kamay ko. I tried to take my hand from him but he didn't let go, dinala niya na ako palayo sa room nila pero nakasunod yung lalaking kulay abo ang mga mata. Dude, wipe your lips. Napasobra ata dahil nagmamantika, mahinang komento nung lalaki pero dinig ko naman dahil hawak niya ang kamay ko. Feeling ko uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. I'm not dumb to know that his friend meant something with what he said. I was about to speak to correct him pero mas nauna itong nagsalita kesa sa akin. Oh, oily ba? Napasobra talaga kasi ang sarap nung kinain ko sagot niya sabay kuha ng panyo sa bulsa niya sa kapinyuna sa kanyang labi. I know he meant nothing with that, pero parang na-misinterpret din ng kaibigan niya dahil nakita kong umiwi ito saka binutukan siya. Gago ka, bakit dito niyo ginawa? Tanong nung lalaki sabay tapik sa balikat niya. Di ka man lang naghanap ng ibang lugar. Excuse me, sabat ko na. Sabay silang dalawang napalingon sa akin. I have to go mister, pakibitawan ang kamay ko. I gave him a cold face kaya dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ko. Hatid na kita. Tinaas ko ang kamay ko sa ere para pigilan siya. Hindi tayo magkaibigan sa simula. Nakita kong natigilan ang kaibigan niya sa ginawa ko pero hindi ko na ito pinansin. I had too much for today. Aalis na lang ako hanggat may natitirang pang matino sa akin. Ikaw, mister. Napatingin ako sa kaibigan niyang gulat na gulat. Don't always believe in what you see. It's not what you think. I'm not that type of girl to do whatever that is in your mind. He apologetically lowered his head but I didn't say anything, nilipat ko ang tingin sa lalaking kasama ko kanina sa kadiretsyong tumingin sa mga mata niya. Nakikita ko ang hindi malamang emosyon sa mga mata niya, pero wala akong naramdaman. Ang ginawa niya sa akin ngayon ang magiging next subject ng mga bully ko. Sana ito na ang huling beses na ginugulo mo ako, saad ko, ayoko ng gulo. Mara bakit tumaba ka na naman? Siyempre pagkain kasi binabantayan ko hindi buhay ng iba. Nasa gate pa lang ako yan na agad ang bumungad sa akin. Hindi naman kami close para tanungin ako ayan supalpal tuloy, ilang linggo na akong natitimpi sa mga toe. Pagkatapos ko siyang sagutin diretsyo na akong naglakad. Tumango lang ako kay Manong Nilo saka nag-thumbs up lang ito sa akin. As usual may duty ako ngayon sa library kaya maaga ako. Kung noon, doon ako dumaan sa Archi Department, simula nung nangyari yun umiikot na ako dito na dumadaan sa tourism. Minsan doon ako sa kabilang gate dumadaan sa may liberal arts building para lang makaiwas sa kanya.sa kanila. Higit pa, napahigpit ang hawak ko sa dala kong shoulder habang naglalakad sa gitna ng mga estudyant na nanghuhusga na namang nakatingin sa akin. Nakakahiya si Taba, hindi man lang nahiya saka dun pa talaga sa Archi building nila ginawa. Akala ba niya talaga magugustuhan siya ni William? Sa taba ng katawan na yun, walang mang-iistorbo. O hanggang ngayon hindi pa rin pala sila naka-move on. I tried my best to pretend na hindi ko sila narinig. Ang pakikipaglaban sa kanila ay hindi makakatulong sa akin sa pagkakataong ito. Kailangan kong kontrolin ang galit ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng hindi alintana ang naiinis na tingin na ibinabato nila sa akin. Yeah, right. I heard that the dean called her in the office. For sure pinagalitan yan baka nga mapaalis pa yan dito sa school, sabi ng ibang estudyante na parang alam na alam niya ang nangyari. Hindi yan mapapaalis, sip-sip kaya yan. Yes, pinatawag ako ni Dean dahil may nagsumbong sa kanya, but I already explained what really happened. Buti na lang dumating si Mr. Lagdameo kahit hindi ko siya tinanong. Hindi ko man lang sa kanya pinaalam. Dumating lang siya mag-isa saka pinagtanggol ako. He explained to the dean that they just misinterpreted everything. And that he was just eating the suman I brought from the island kaya nagkalangis ang paligid ng labi niya. I don't know if may connections, but siya or something but it seems that the dean easily believed him. Wala na din masyadong tanong pagkatapos ng paliwanag niya. Pinayuhan lang kaming next time wag na gawin yun. Siyempre wala nang next time. Iyon na sana ang huling pagkakataon.
Makailang beses na siyang humingi ng tawad sa akin, pero hindi na iyon mahalaga. Kumalat na parang apoy ang tsismis na may ginawa kami sa loob ng kwartong iyon, naghihirap ako ngayon. I'm so sorry Rania, it's not my intention to embarrass you. I swear gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. I never thought that it will end up like this. I'm really sorry. Tinitigan ko lang siya sa mga mata habang hawak ang bibig ko. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maging reaksyon. Kasi kahit magalit pa ako sa kanya tapos na. May magagawa pa ba ako? Wala na diba? Tell me what to do. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo para mapatawad mo lang ako. I can be your slave, your bodyguard, your... Tinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Look Mr. Lagdameo, we both know what really happened inside that room, but still we can't change the fact that they already judged me. I came here to study, I don't want trouble. But if you continue going near, mas madagdagan lang ang mga estudyanteng may galit sa akin. Please spare me, even if I want to be friends with you much better, if we don't. Wag na lang ako, hanap ka na lang na ibang kakaibiganin. He looks sad and apologetic. Wala na yung dating maligalig niyang galaw kanina. Hindi ko na rin nakikita ang pagiging pilyo niya. I don't know if he's showing me his real emotion, or it's also part of his trick. Wala na din naman na akong pakialam. I'm so sorry Rania, please tell me what to do para man lang makabawi sa'yo. Mahalaga pa ba ang paghingi niya ng tawad? Hindi. Hinusgahan na nila ako nang hindi alam kung ano talaga ang nangyari sa loob ng kwartong. Iyon, wala kang ibang gagawin. May isang request lang ako sa'yo saka sana sundin mo. Ano yun? Just please don't come near me. Yun lang saka tinalikuran ko na siya ng araw na yon. Kung alam ko lang na yung suman, ang maging dahilan para muling dadami ang haters ko. Sana binigay ko na lang pati yung bag ko sa kanya. Kasalanan ko din naman, hinayaan ko siyang gawin yun sa akin. I could have shouted kung gustuhin ko talaga, but I choose to stay quiet and let him do whatever he did. Ngayon iyon ang kahihinatnan na kailangan kong harapin. Lesson na para sa akin na hindi ako papayag na may gawin ulit sa akin sa susunod. Hindi na muli. Ngayon, parang bumalik ako sa araw na freshman pa lang ako. Mas lalo pa atang dumami ang mga bullies ko, lalo na ngayon na akala nila ako ay nauugnay kay Mr. Lagdameo. Minsan may mga naglalagay pa ng sulat sa locker ko. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi nila sa akin. Minsan din nilalagyan nila ng chewing gum ang buhok ko, kaya ang palda ko pero lahat ng yun pinalagpas ko na lang muna. Feeling ko kasi naubos yung energy ko unang araw pa lang. Instead of fighting back, I'm using my energy to study more, o di kaya sa online business ko. I have more orders now. Hindi na rin ako tumatanggap ng tutorial tsaka yung paggawa ng plates. I choose to be quiet. Mas mabuti pang tahimik na lang ako kesa sa patulan sila. Pati yung mga kasamahan ko sa library nagtataka, kung bakit ako naging tahimik ngumingiti lang ako sa kanila. Yung kaibigan niyang kulay abo ang mga mata na palaging natutulog sa library, sinubukan akong kausapin minsan. Nagtatanong ng kung ano-ano pero tipid lang ang sagot ko sa kapili lang din. Since that day he never talked to me, but I always see him looking from afar. Minsan feeling ko sinusundan niya ako or minsan feeling ko may nagmamasid sa akin. Pero kapag nililibot ko naman ang tingin sa paligid wala naman akong nakikita. Maybe I'm just being paranoid and assuming. But sometimes I'm thankful if he's around kasi walang naglalakas loob na mambuli sa akin. Hindi na rin ako dumadaan sa architecture building. My routine was changed. Instead of staying more often sa school mas pinili kong umuwi na lang sa boarding house ko pagkatapos ng klase. I'm doing it on purpose para umiwas sa mga bullies ko. I need to cool down the situation. Kapag hindi nila ako palaging makikita makakalimutan din nila ako. That's what I thought. But I'm wrong. Perfectly wrong dahil pagpasok ko pa lang sa school ito na ang bumungad sa akin. Si Taba nagpi-feeling maganda. Napansin lang ni William, akala niya may gusto na ito sa kanya, the girl said. She's a tourism student, kilala ko siya dahil minsan naging kaklase ko siya sa isang minor subject. She couldn't forget me, dahil nung nag-surprise quiz ang professor namin na perfect ko samantalang siya 0.
Anong feeling mo, Valderrama? Siguro ngayon feeling mo ang ganda mo kasi napansin ka ng isang William Lagdameo. Dagdag nung babaeng kulay mais ang buhok, siguro nahihimatay ka na sa kilig, no? Of course not. Ni minsan hindi pumasok sa utak ko na kiligin. Dahil lang sa pagpansin sa akin ng lalaking yun. I know where I stand and I don't even know that guy is famous in this campus. I looked them one by one, but I am not planning to say anything. Andito ako sa department nila saka maraming estudyanteng nakamasid sa amin. Siguro pag pumayat ka may pag-asa pa. The other girl with braces like me said, and that made them laugh. Pero ngayong mataba ka pa, hanggang panaginip ka na lang muna ah. There I reached my limit. Hanggang kailan ko ba hahayaan ang mga tong bully ako? Mga taba ng langgam. Taba-taba ching-ching. May apple ako dito, Mara, ilagay mo sa bibig mo. That too much, Mara. I stopped walking. Counted 1 to 10 to calm myself, hoping that after I counted, gagaan ang pakiramdam ko pero lalo lang uminit, ang ulo ko nang marinig ko ang tawanan nila. Dahan-dahan akong lumingon sa kanila. Isa-isa ko silang tiningnan. Miss Tourism is looking me, with her annoying smile. Nakataas pa ang isang kilay saka, ang dalawang kamay ay nakakross sa kanyang dibdib. Ang babaeng kulay mais ang buhok parang asong nakangisi, feeling niya siguro maganda na siya sa buhok niyang, di naman bumagay sa mukha niyang para munggo sa liit, ang pinakahuli ay ang babaeng naka-braces na mukhang unggoy nakita ang gilagad. Bullying is bad, Mara, huling paalala ko sa aking sarili, pero mabilis ding napigtas ng muling magsalita si Miss Braces. Ano, matapang ka? Baka nakalimutan mong mahirap ka lang, nakapasok ka lang dito dahil sa scholarship mo. You really feel that you are entitled, ha? Magpapayat ka muna, baka may pag-asa pa. Hindi talaga mabibili ng pera ang klase, mayaman nga. Wala namang manners. I said and took a step forward para mas malapit ako sa kanila. You know what? Ako may pag-asa pang pamayat pero ikaw wala ng pag-asang gumanda. Sagot ko sa kanya. Napaawang ang labi niya sa gulat, siguro hindi inaasahang sasagot ako. Kung ako sa'yo, simulan ko ng maligo na may kasamang dasal baka sakaling magbago pa ang itsura mo. At least ako, mataba man di hamak na mas maganda kesa sa'yo. Pagsama-samahin man ang mga mukha ninyong tatlo hindi kayo makakalahati sa akin. Umakbang si Miss Tourism palapit sa akin pero mabilis kong tinaas, ang kilay ko sabay naghahamang tumingin sa kanya. Don't you dare, sa payat mong yan, don't you think na kapag tinamaan ka nitong kamao kuyupi ang ilong mo. Balita ko bagong gawa pa yan. Tumigil ito saka mukhang natakot. Next time kapag mambuli kayo siguraduhin nyo munang kaya nyo, ha. Kung ako sa'yo mag-aral muna akong mabuti, nakalimutan mo bang zero ka noong nag-quiz tayo? Samantalang ako kahit nakapikit pa perfect ang score. That earned cheer from the other students. So hindi naman pala lahat kampi sa mga to. Madami na pala ang nakapalibot sa nakamasid sa amin. Hindi ako ang uri ng estudyanteng nagyayabang pero minsan kapag napupuno ako, hindi ko na napipigilan kung anong lumabas sa bunganga ko. Sa muli kong pagtingin sa kanila nakita kong naiyak na silang dalawa. Pero meron pang isa, ang babaeng kulay mais ang buhok na singliit ng munggo ang mukha. Ikaw, umakbang ako palapit sa kanya pero hindi ito nagpatinag, nakipagsukatan pa ng tingin sa akin. You were asking kung kinilig ba ako? Well, my answer is not. Tinatanong mo kung feeling maganda na ba ako? Of course not, hindi lang feeling dahil maganda naman na talaga ako. I am confidently beautiful with a heart, taas noo kong sabi. Oh wait, di ba ikaw yung nakasabayan ko sa toilet nung nakaraang araw, yung tumae pero walang dalang tissue tsaka walang tubig doon? Anong ginawa mo? Do you want me to tell them what you did there? Namutla ito at nagsimula ng manubig ang mga mata, gusto ko sanang maawa sa kanila, pero sinagad nila ang pasensya ko so dapat lang yan sa kanila. Pasalamat ka pa nga binigyan kita ng wipes, kadiri ka. Kumakbang ako paatras sa katiningnan silang tatlo. Next time na gagawin nyo sa akin ito siguraduhin nyo munang wala akong maipipintas sa inyo. Tandaan nyo mahirap lang ako, pero hindi ako pumapayag na nadedehado lalo't alam kong wala akong ginawang masama sa inyo. Ang layo na ng nilakad ko pero mukhang lahat ata ng mga kababaihan may galit sa akin.
Ang dami kong naririnig na bulong-bulungan. Actually hindi siya bulong-bulungan because they are doing it in purpose. Sinasadya nilang iparinig sa akin ang panglalait nila. It's so sad to think na babae lang din yung mga naninira sa kapwa nila babae. I didn't even know them. So totoo nga, ang mataba, nerd na pangit na nilalang mula sa islang iyon ay pinag-aaralan siya. Oh, may pahabol pa. Ito na ba ang huli? Napahinto ako sa paglalakad nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon. Pero ang nakakuha ng atensyon ko ay ang mga sinabi niya tungkol sa akin. Siya ang babaeng nakilala ko sa isla. Si Miss hindi pantay ang foundation. Kaya pala pamilyar siya sa akin, nakita ko na pala siya noon pa hindi ko lang maalala. She's not wearing a uniform, mukhang galing silang practice ng cheerleading. I remember now, siya pala si Miss Cheerleader kaya ang feeling kong umasta. Why are you here Miss Oink Oink? Nang uuyam niyang tanong sa akin na may nakabuntot pang tawa. Yung mga kasama niya tuloy nagtawanan din. I didn't say anything, I just threw her a cold look. Tinaasan niya ako ng kilay na akala mo naman pantay ang pagkaguhit. Hay, hindi pa rin pala siya nakinig sa akin. Practice ka munang magkilay girl bago magtaray para mas bagay. I don't know what's with these girls. Why are they so mean? Kasalanan na pala ngayon ang pagiging mataba. Why is it really a big deal for them, me being fat? Are they the ones feeding me? Hindi nga nagrereklamo ang mga magulang ko na sila yung nagbibigay ng pera sa akin, sila pa. You know what girls? This chabolito oink oink here, make suntok my baby William sa ilong. Maarte niyang sabi sabay turo sa akin, kanyo pa ang gaga di naman bagay. Maybe she thinks she sounded so good in that pero nagmumukha lang siyang kambing na natatas. I want to laugh her but I maintained my blank face. Saan na yung tapang mo? Ang tapang mo sa isla diba? Halika dito ipakita mo ang tunay mong kulay. She said provoking me, but I won't fall into it. I mean hindi ngayon. 10, 9, 8, I stared her and counted mentally. I want to calm down but, the same time I want to punch her face. Kailangan kong pumili ngayon. Ano itong balitang nababalitaan ko tungkol sa inyo ng baby ko? Sa tingin mo, magpapapatol siya sa isang piggy oink oink na tulad mo? If I know pinagtatawanan ka lang niya, ang piggy body mo. Tinapunan niya ako ng masamang tingin mula ulo hanggang paa. 7, 6, 5, I fisted my fingers, I can feel my heart is racing inside. Tumataas ang temperatura ko, pati mukha ko umiinit. Look your body, so huge. Para kang kabinet na naglalakad. You're not only fat, you're also ugly. Look your face, kulang na lang may apple yang bibig mo, because you look like a walking lechon. 4, 3, 2. Ang pangit mo kasi. Let's go, mahal. I was about to punch her when someone held my hand after saying those words. She and her friends looked shocked. Pagtingin ko sa tao na humawak ng kamay ko, nakita kong seryoso ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Baby, what is this? Marteng tanong ni Miss, hindi pantay ang foundation, pero hindi man lang siya binalingan ng lalaki. Aalisin ko na sana ang mga kamay ko sa kanya pero hinawakan niya ito ng mahigpit saka pinagsalikop ang mga daliri namin. I was looking for you all over the campus, mahal. Malambing niyang sabi. Hinawi niya pa ang buhok na kumalota sa aking mukha, saka marahang pinunasan ng pawis sa noo ko gamit ang palad niya. Ang sabi mo sabay na tayong papasok pero iniwan mo na naman ako. Are you hungry? Nag-breakfast ka na? He asked sweetly. Bahagya pa itong yumuko saka pinatakan ng halik ang ulo ko. I look him with confusion in my eyes. Why is he doing this to me? Anong palabas na naman ba ito? I'm hungry na mahal. Kain muna tayo please, parang bata nitong sabi. Kagabi pa ako hungry po tsaka ikaw din diba? I don't want my mahal to be hungry kaya tara na. Ha, anong hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil di na kanya na ako palapit sa kanya saka pa simpleng bumulong. Just go with the flow, please. Sinabi niya, William baby, what is this? Why are you calling that beach, mahal? Nagpapaawang tanong ni Miss, hindi pantay ang foundation. How about me? How about us? Hindi mo ako mapapalitan ng matabang gerbil na yan.
There's no us, Chris. He said in a low but cold voice. Natigilan ang babae sa kaakmang yayakap pa sa kanya, pero mabilis niyang tinaas ang bakanteng kamay niya. Ang babaeng ito ay mahalaga sa akin. Sabi niya saka mas hinigpitan pa ang hawak sa kamay ko. Makinig kayong lahat, ito na ang huling beses na maririnig ko ang sinuman sa inyo na nagsasabi ng masasamang salita laban sa babaeng ito, sa susunod na gawin ninyo ito. Ako ang makakalaban nyo. Kilalang kilala ninyo akong lahat. Isa-isang nagyuko saka nag-iwas ng tingin ang mga estudyante sa amin. So this how powerful this brute in this campus ha. Tinapunan niya ng tingin ang naiiyak na babae. And you Chris, don't you dare embarrass her again or else you'll regret it. Are you okay now? He asked gently pero hindi ako nakasagot. Iniwas ko ang tingin sa kanya sa kabinalingan ng mga estudyante. Nakayuko ang mga ito saka iwas din ang tingin sa amin. Sino ba siya saka mukhang takot ang mga estudyante sa kanya? Kukunin ko na sana ang kamay ko sa kanya pero mabilis niya itong nahila ulit. I glared him but he just smiled me. And for the first time feeling ko biglang kumislot ang puso ko. Hala ano yun? Bakit ganun? Let's go, mahal. You eat muna. Ayokong pumayat ang baby langga na yan.